Samantala, kung hindi sa covered court, sa gilid ng kalsada na muna tumutuloy ang mga nasunugan. Nakatutok dong ngayong gabi live si Rafi Timas. Rafi? Mike, nakalatag na ngayon mga trapal at mga higaang karton itong mga kababayan nating apektado nitong sunog dito mismo sa gilid ng Nia Road. Kung kaya't isang bahagi lang namang itong kalsada yung pwedeng madaanan. At buong maghapon naman ay pangangalakal yung inutupag nitong ating mga kababayang naapektuhan ng sunog. 6 na oras matapos maapula ang apoy, makikita sa drone video na ito ang usok at apoy mula sa mga kabahayang natupok ng sunog kagabi. Bagamat mainit pa sa lugar, matyagang hinahalukay ng mga residente ang mga natirang bahagi ng kanilang mga bahay para maisalba ang mga pwede pang pakinabangan. Humigit kumulang 500 kabahayan umano ang natupok sa sunog at nasa 2 milyong piso ang halaga ng pinsala. Sa inisyal na investigasyon ng mga arson investigators ng Quezon City Bureau of Fire Protection, napabaya ang kala ng LPG ang pinagmulan ng apoy. Unattended cooking po ang tawagin sa atin sa Bureau of Fire. Paano po nangyari yan? Habang nagluto doon sa loob ng bahay, umalis naman yung may bahay, yung babae, at nakipagkwento, nakalimutan na yun. Doon na nagsimula po yung sangayon po yun sa mga witness natin na kuhanan. Ayon sa mga investigador, sa bahay na ito raw nagsimula ang apoy at mabilis na kumalat sa mga karatig bahay. Mabuti na lamang at napigilan ng mga bumbero ang tuluyang pagkalat ng apoy sa buong komunidad matapos iakyat ang alarma sa Task Force Delta. Marami yung nag-responding mga iba't ibang mga fire truck na nagpunta doon. Yun po, naagapan na hindi na kumalat sa ibang lugar. Na-confine po kaagad doon. Ito na ang ikalimang beses na nagkaroon ng sunog dito mula noong taong 2005. Base sa record ng BFP, nagkaroon ng sunog sa lugar na ito noong 2005, 2 beses noong 2013 at noong 2011 kung saan 4 ang namatay. National Housing Authority umano ang may-ari ng lupang ito. Ayon kay Quezon City Mayor Herbert Bautista na bumisita sa lugar kaninang umaga, ilang beses na raw nilang hiniling sa NHA na ma-relocate ang mga nakatira dito. Pero naging prioridad daw ang mga informal settlers na nakatira sa mga estero. Ito lang kasi hindi pa nakaprogram sa relocation. So siguro ngayon mabibigyan na ng priority. Kawawa naman lalo na yung mga vulnerable, yung mga senior citizen, yung mga bagong panganak, tsaka yung mga bata. Bukod sa covered court ng Barangay Pinyahan na nagsisilbing evacuation center ngayon, posibleng sa kahabaan ng Nia Road umano pansamantalang manirahan ng mga nasunugan habang pinag-uusapan ng relokasyon ng mga apektadong residente. Payag naman daw silang magpa-relocate. Ang mga pangunahing kailangan ng mga evacuees ngayon ay mga kumot, sabon at damit. Habang pinag-uusapan, Mike, kung saan nga mararelocate yung mga nasunugang residente dito, ay sa kalsadang ito nga magpapalipas ng gabi at maging ng bagong taon itong ilan sa ating mga apektadong residente na walang mga kamag-anak na matutuluyan. Ang ibang mga nasunugan ay kahit papaano mas maayos sa lugar ang kanilang pwesto sa may covered court ng Barangay Pinyahan kung saan namigay at dumating kanina yung GMA Kapuso Foundation at iba pang mga organisasyon. Namigay ang Kapuso Foundation ng bigas, delata, at iba pang mga pagkain. Yan pa rin ang latest mula dito sa Nia Road. Mike? Maraming salamat, Rafi Tima.